Hola mga tropa, ito meron akong sharing sa inyo sa araw na to. Ito is regarding po sa pagbibigay natin na wala sa mga kakilala natin at sa mga abogado o kaya nagpapanggap na mga abogado. Ito ay regarding sa mga decisions na allegedly ay pinapakita sa mga samahan natin na yung kanilang kaso ay tapos na sila ay nanalo na without verifying kung totoo yung decision na pinapakita sa kanila. Tandaan po natin and we have to accept the fact na dito sa Pilipinas hindi po ganun kabilis yung pagbigay ng desisyon ng korte. Yung isang kwento na narinig ko kasi kanina dito sa office is yung decision sa isang kaso na ibinigay doon sa isang katropa natin na nasa ibang bansa is naibigay within a period of 1 month lang. Kalahin nyo, ang bilis mga katropa. From the time na naibigay yung pera dun sa isang tao, isang kakilala, within a month, meron na daw decision. At itong nakakatawa, decision na ibinaba ng Korte Suprema. Kadalasan yan, pag Korte Suprema na ang nagbibigay ng desisyon, it will take years yan, mga katropa. Hindi buwan lang. Dito nga sa lower courts pa lang is yung hearings hindi naman natatapos within the year. Kadalasan wala akong malala, wala pa akong nakita na yung kaso tapos within the year. So ganun po yun ang realidad po dito sa atin. So kung meron kayong, lalo na ito sa mga katropa natin sa ibang bansa, pag merong pinapakita o kaya meron kayong kaso at may pinapakita sa inyo na decision, written decision, please verify kung saan galing yung decision na yan. Hanggat maaari, you go to the court that allegedly issued or rendered the decision. Puntahan nyo po yan. Ang isa pong tingnan din ninyo is i-verify kung yung kausap nyo o yung abogado nyo talagang abogado. You have to verify that with the website of the Supreme Court. Makikita nyo doon yung mga roll of attorneys, nandun yung mga pangalan nila. Okay? Pag wala doon at nagpapanggap na abogado, ay mag-isip-isip na po kayo. At again, going back to the decision, again, you have to verify. Kung po pwede, personally, puntahan nyo yung korte na allegedly nagbigay ng decision. Yung judge, kausapin nyo yung mga tao doon. Kung meron ba talagang naisampang kaso, na kayo ang nagsampa o kayo yung sinampahan ng kaso. Ganyan. And yung decision ng Supreme Court, gaya nung na-mention sa akin kanina, is isang justice lang po usually ang nagpipirma dyan. Hindi po lahat ng justices of the Supreme Court ay magpipirma dun sa decision. Okay? Kasi ina-assign yan sa isang division. So, dun po natin tingnan mga katropa let us verify. Huwag po tayong magpaloko. Kasi kung minsan yung pera na binibigay nyo is nasasayang lang. So again mga katropa, mag-ingat po tayo sa pagbibigay ng tiwala. And again, verify. Go to the courts that rendered the decision. So yun lang ang papayaw natin sa umagang ito and see you around.